Magandang araw o gabi po sa inyo mga ka-Fire Eye. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Temyong. Ang kwentong aking ibabahagi ay karanasan ng aking namayapang lolo Berador. Kakaiba ang pangalan. Pero hindi talaga yan ang pangalan niya. Kumbaga, bansag lang yan sa kanya. Dahil dati siyang berador ng mga aswang. Kumbaga, siya ang tagapatay ng mga aswang sa aming lugar. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, ay nais ko munang humingi ng pabor sa mga hindi pa nakakapasok sa aking munting tahanan. Pasubscribe naman po at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga ilalapag nating kwento. Siyempre, mag-like and share na rin po sa mga nakikinig at mag-comment bilang tanda ng inyong suporta. Maraming salamat po. Umpisahan na natin ang kwento. Bata pa lang ako, rinig ko na ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. Hindi pa ako naniniwala noon kasi wala pa naman akong nakikita. Wala rin silang ebidensya na nilapa ng aswang. Kaya para sa akin noon, kwento lang ngayon at panakot sa aming mga bata. Nakakatawa lang isipin kasi noong bata pa ako, lagi akong napapalo ni Lola dahil nasa galaan pa ako kahit madilim na ang gabi. Lintik na bata ka? Halika nga rito. Ilang beses na ba kitang pinagsasabihan na huwag ka nang magpapaabot ng gabi sa paglalaro sa labas? Hay, ginagalit mo na naman akong bata ka. Galit na wika ni Lola habang pinapalo ako. Aray ko po, Lola. Tama na po. Nasasaktan na po ako. Naiiyak ko pang sabi noon habang hinihimas ang puwet dahil sa natamong palo ni Lola. Hala, pumasok ka sa loob at maglinis ng katawan. Lintik na bata. Galit pang wika ni Lola. Tama na yan. Hayaan mo na ang bata. Bata pa yan kaya hindi pa niya naiintindihan ang ibig mong sabihin. Sabat naman ni Lolo habang nakaupo sa gilid ng pintuan. Hay nako, isa ka pa Pulonyo. Kinukonsinti mo pa ang bata. Sagot naman ni Lola habang hindi pa humuhupa ang galit. Rinig ko silang nagbabangayan habang nasa kusina ako ng aming bahay. 11 na ako noon, kaya tanda ko na ang mga bagay na pinag-aawayan nila. Nag-aalala lang ako sa bata dahil baka siya naman ang mawala at biktimahin ng mga lintik na animal na aswang na yan. Wika pa ulit ni Lola. Ano ka ba? Walang mangyayari dyan sa bata hanggat nandito ako. Sagot naman ni Lolo sa mainahong tinig. Bakit? May nagawa ka ba nung lapain ng mga aswang ang anak mo? Sagot pa ni Lola. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Sabat ko sa kanila. Wala, mabuti pa. Magayos ka na sa lamesa at kakain na tayo. Muling saad pa ni Lola. Tahimik na si Lolo noon habang nasa labas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit ganon ang sinasabi ni Lola kay Lolo. Madalas sabihin na yun ni Lola ang mga katagang baka lapain ng mga aswang. Sanggol pa lang ako nang mamatay ang mga magulang ko. Sabi nila na-aksidente daw habang bumabiyahe. Tumaob daw ang sasakyan at nawala ng kontrol dahil malakas daw ang ulan at basa ang kalsada. Kaya simula noon, namuhay ako sa piling ni Lolo at Lola. Tanging hanap buhay ni Lola noon
ay magtinda sa palengke. Minsan sumasama ako sa kanya para magbantay. Si lolo naman, nasa bahay lang at mahilig gumawa ng mga laruang gawa sa kahoy. Mga baril-barilan, sasakyan, mga hayop, bahay-bahayan, turumpo at yoyo. Lahat yon gawa sa kahoy. Magaling gumawa si lolo ng mga ganoong bagay. Maliliit lang ngayon, tamang-tama lang para gawing laruan ng mga bata noon. Hindi naman nasasayang ang paghihirap niya dahil minsan inilalako ni lola iyon sa palengke. Madalas naman mabili iyon dahil gawa sa kahoy at matagal bago masira. Ang hindi niya lang ibinebenta noon ay ang punyal na gawa sa kahoy. Maganda ang pagkakagawa niya noon. Kuwang-kuwa ang disenyo ng isang punyal. Pero hindi siya matalas. Diba, madalas natin nakikita ang mga kutsilyo, malapad at matalas. Iyong sa lolo ko, bilog, pero matulis ang dulo. Kung nakikita nyo sa palengke, ang ginagamit ng mga naghihiwa ng karne, diba, may parang bakal sila na ginagamit para tumalas ang kutsilyo nila. Ganon ang disenyo ng punyal na kahoy ni lolo. Sobrang tulis nga lang ng dulo. Madalas kong itanong sa lolo ko yon, bakit ayaw niyang ibenta at laging nakasuksok sa dingding ng bahay. Hindi ko naman makuha iyon dahil nasa mataas na bahagi ng dingding. Bilang maliit na bata, hindi ko maaabot yon. Minsan wala iyon doon sa pinaglalagyan ni lolo. Pag umaalis si lolo ng hapon, dinadala niya iyon. At uuwi si lolo ng gabing-gabi na. Madalas mangyari yon. Lola, saan po pumupunta si lolo pag gabi? Pagtataka kong tanong sa lola ko isang gabi habang naghahapunan. Naghahanap ng mga galang hayop sa gubat para ipangbenta sa palengke bukas. Sagot ng aking lola. Ganun lagi ang madalas sabihin sa akin. Naniniwala naman ako dahil minsan may mga dala si lolo na iba't ibang hayop na galing sa gubat. At kinabukasan, gigising ng maaga si lola para ilako sa palengke ang mga karne. Habang lumilipas ang mga taon, nagkakaedad na din ako. Habang si lola naman ay kitang-kita na ang panghihina sa katawan. Si lolo noon ay malakas pa. Hindi ko nga alam kung saan niya kinukuha ang lakas nito. 19 na taong gulang na ako noon. Ilang linggo na lang, 20 na ako. Isang gabi, habang natutulog ako ay nalimpungatan ako dahil sa ingay ng pagdating ni lolo. Duguan ang suot nitong damit at may mga galos sa katawan. Tinatamad pa akong bumangon noon dahil sa puyat at pagod galing sa trabaho. Pero pinilit kong bumangon dahil naiihi ako. Kaya doon ko nakita si lolo. Lolo, anong nangyari sa'yo? Bakit puro galos ang braso at leg mo? Puro dugo rin ang damit mo. Sunod-sunod kong tanong dito. Wala ito iho. May nakaengkwentro lang akong mabangis na hayop sa gubat. Masyadong malakas kaya ito ang nangyari sa akin. Pagpapakalma ni lolo. Ay naku, Polonyo. Bakit hindi mo na lang sabihin sa apo mo ang buong katotohanan para hindi ka na nag-iisip ng mga ipanglulusot mong rason? Sabat naman ang lola ko na noon ay nagising na rin. Anong katotohanan ng sinasabi mo, lola? Lolo, may tinatago ba kayo sa akin? Pagtataka kong tanong dito. Iho, pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Maglilinis na ako at magpapahinga. Sige na iho, magandang gabi sa'yo. Sagot na lang ni lolo at naglakad sa kusina. Dahil sa sinabi ni lola ay napaisip ako noong gabing iyon.
Wala akong kaalam-alam sa mga sekreto nila at yung mga katotohanang sinasabi nila. Pumunta na ako noon sa palikuran para umihi. Nasa labas iyon ng bahay. Pabalik na ako noon sa loob ng bahay nang biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasunod noon ang napakabahong amoy sa paligid. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng amoy yun. Inisip ko na lang noon na baka may mga nabulok na karne sa labas ng bahay at nakalimutang itapon sa malayo o ibaon sa lupa. Maya-maya pa ay rinig ko ang sigaw ni Lolo sa nakabukas na bintana. Temyong, pumasok ka na sa loob ng bahay. Bilisan mo. Isara mo ng maigi ang pintuan dyan. Sige na, bilis. Wika ni Lolo na parang nababahala. Dahil sa sinabi niya ngayon, ay dali-dali akong pumasok ng bahay. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang pagkataranta niya. Maging si Lola ay hindi rin mapakali ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay may narinig akong kalabog sa bubong ng bahay. Hindi ko alam kung ano yon. Parang pusa. Pero parang napakalaki naman dahil sobrang lakas ng pagbagsak nun. Naglalakad pa ito ng dahan-dahan sa taas. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita si Lolo. Parang may kausap siya ng mga oras na yon. Linti kayo! Umalis na kayo dito sa pamamahay ko. O baka gusto niyong magaya sa mga kalahi niyong pinatay ko? Wika ni Lolo. Hindi ko alam kung ano at kung sino ang kausap ni Lolo. Pero sa mga salita niya ay ramdam kong galit iyon. Matapos magsalita ni Lolo ay may narinig akong lagabog sa likod ng bahay. Parang isang tumpok ng niyog na nalaglag mula sa puno. Kasabay noon ay ang pagkawala ng naglalakad sa bubong. Mula sa silid nila Lolo ay rinig ko ang pagtawag ni Lolo sa pangalan ko. Agad naman akong sumagot bilang tugon. Kinabukasan, nagising akong mataas na ang sikat ng araw. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho dahil kulang pa ako sa tulog. Isa pang dahilan ay late na rin ako. Paglabas ko sa silid ay naabutan kong nagkakape si Lolo sa lamesa sa kusina habang abala naman si Lola sa paghuhugas ng mga pinggan. Oh, gising ka na pala, Temyong. Wala ka bang pasok sa trabaho? Bungad na tanong ni Lolo. May pasok po. Kaso late na ako. Kumusta po ang mga galos niyo sa braso at leg? Sagot ko naman dito at nagtanong. Wala ito, iho. Kunting gasgas lang ito. Halika dito. Sabayan mo akong magkape. Sagot naman ni Lolo at tinaya akong magkape. Pumunta muna ako noon sa labas ng bahay kung nasaan ang palikuran. Umihi muna ako noon at pagkatapos ay nagtungo ako sa likod ng bahay kung saan ko narinig ang parang bumagsak na niyog. Ngunit pagtungo ko roon ay wala man lang akong nakitang bakas. Wala ring niyog na bagong laglag. Nang mapagtanto kong walang bakas, ay pumasok na ako noon sa bahay. Doon na ako dumaan noon sa pinto ng kusina mula sa likod. Pagkapasok ko noon, ay agad akong nagtanong sa Lolo at Lola ko. Sinabi naman ni Lolo na wala namang nalaglag kagabi. Hay nako, Temyong. Aswang na tumalon ang narinig mo kagabi. Akala mo ba niyog iyon? Hay nako. At yung mga naririnig mo sa bubong kagabi, mga aswang din iyon. Ewan ko ba dito sa lolo mo at hindi pa tumigil sa pagtugis ng mga aswang na yan? Mahabang pagpapaliwanag ni Lola. Po? Mga aswang? Totoo po ba ang mga yan? At anong pagtugis ng mga aswang ang sinasabi mo, Lola? Sunod-sunod kong tanong kay Lola.
Ay nako Polonyo, ikaw na nga ang magpaliwanag dyan sa apo mo para maliwanagan siya. At sana naman matapos na ang panggagambala ng mga lintik na yan. Abay, mamamatay ako nang wala sa oras. Mahirap mamatay sa takot. Wika pa ulit ni Lola. Ay, sabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang matatakot hanggat kasama mo ako. Abay, anong silbi ng binitawan kong salita noong kinakasal tayo? Kung natatandaan mo yung sinabi kong, ano mang oras, ano mang sakuna, at ano mang dumating sa buhay natin, asahan mong nandito lang ako para maprotektahan ka at tutulungan sa lahat ng oras. Di ba nga at kinilig ka pa sa mga sinabi kong iyon? Pagyayabang ng lolo ko noon. Abay noon yun Polonyo. Hindi pa tayo nakakaranas ng ganitong klaseng nilalang. Ay, ewan ko sa iyong matanda ka. Wika ni Lola na tila naiinis na. Lola, ano po ba talaga ang mga nangyayari? At ano yung dapat kong malaman na katotohanan? Naguguluhan ako sa inyo. Mayroon ba kayong tinatago sa akin? Magtapat nga kayo sa akin. Wika ako naman sa kanila. Bueno iho, total nasa hustong gulang ka na rin naman. Kaya dapat mo na itong malaman. Kung hindi ka naniniwala noon sa mga aswang, pes dapat mo na silang paniwalaan ngayon. Iyong mga naririnig mo kagabi, mga aswang iyon, at iyong mabahong naamoy mo kagabi, sa kanila nang gagaling yon. Iyong kinausap ko, aswang ang mga iyon. At totoo, pinatay ko ang mga kalahi nila. At hindi totoong nanguhuli ako ng mga galang hayop sa gabi. Dahilan ko lang ngayon para hindi maghinala ang mga kapitbahay natin. Mahabang paliwanag ni Lolo. Ano po? Totoo po ba ang mga sinasabi nyo? Pagtataka kong tanong. Totoo lahat ng sinasabi ko, iho. At hindi totoong naaksidente ang mga magulang mo. Ang nag-iisa naming anak na babae ay walang awang nilantaka ng mga aswang sa daan. Wala ring magawa ang papa mo noon dahil wala silang kakayahan na lumaban sa mga nilalang na iyon. Muling pagpapaliwanag pa ni Lolo. Ibig niyong sabihin, hindi totoong namatay ang mga magulang ko sa tumaob na sasakyan? At matagal niyong inilihim sa akin ito? Wika ko na noon ay parang nagkaroon ng galit. Pasensya ka na, iho. Pero balak din namin itong sabihin sa'yo. Ito na marahil ang tamang pagkakataon para naman malinawan ka na. At paniwalaan ang mga aswang na palagi namin sa iyong binabanggit. At ang mga galos na ito ay mula ito sa mga aswang kagabi. Ang mga aswang ang dahilan kung bakit umaalis ako ng hapon at malalim na ang gabi pag ako ay umuwi. Dahil iniisa-isa ko sila. Muling pagpapaliwanag pa ni Lolo. Ibig niyong sabihin ginagawa niyo yan para gumanti sa mga ginawa nila sa mga magulang ko? Pagtitiyak ko pa dito. Tama ka, iho. Masakit para sa akin ang mawala ng nag-iisang anak. Dahil iyon lamang ang meron kami ng lola mo. Pero sa kasamaang palad, pinatay sila ng mga aswang na yan. Sagot pa ni Lolo sa malungkot na tinig. Pero Lolo, marami ka nang napatay ng mga aswang na sinasabi nyo. Kaya maganda siguro kung dumito na lang kayo sa bahay. Kagaya niyan, puro na kayo galos dahil sa mga aswang. Baka sa susunod niyan, hindi lang yan ang mangyari sa inyo. Huwag naman sana.
pag-aalala kong sa dito. Ay nako, hindi mangyayari iyon. Hindi ako mapapatay ng mga aswang na yan. At hindi ako papayag. Sila ang mapapatay ko. Gamit lamang ang punyal na kahoy na iyon. Pagmamalaki pa ni Lolo at nakaturo sa punyal na nakasuksok sa dingding. Po? Ang punyal na kahoy na yan, kayang pumatay ng aswang? Paano nangyari yun, Lolo? Natatawa kong sad. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Lolo noon. Oo, naniniwala na ako sa mga aswang dahil seryoso ang sinasabi ni Lolo. Idagdag pa ang mga nangyari noong gabi. Pero doon sa sinasabi niyang punyal na kahoy, parang malabo para sa akin ang makapatay ng aswang. Hindi ko alam kung ano ang itsura nito dahil kwento lang ito sa akin at hindi pa ako nakakakita. Marahil ay hindi ka naniniwala sa punyal na yan. Isa lamang itong laruan kung titingnan. Pero hindi na mabilang ang mga napatay niyan. Alam mo, bala ko na ring itigil ang pagtugi sa mga aswang. Pero huli na ang lahat. Tumindi na ang galit nila dahil sa pagkamatay ng mga kalahi nila. At ang punyal na yan ay gusto nilang masira dahil hindi yan basta-basta. Muling pagpapaliwanag pa ni Lolo. Ayon sa lolo ko, na ang punyal na iyon ay gawa sa punong kahoy ng kalamansi. Ito rin ang puno kung saan nakuha ang isang bertod o mutya ng kalamansi. Ang mutyang iyon ay isang buto ng kalamansi na naging bato. Malakas daw ang ibinibigay nitong kapangyarihan o kakayahan sa mga taong makakakuha nito. Nagbibigay din ito ng swerte sa taong magtatangan nito. Pansin ko nga na hindi kami naghihirap sa buhay. Buong akala ko lang noon ay dahil iyon sa panghuhuli ni Lolo ng mga ligaw na hayop sa gubat at ibinibenta sa palengke. Bukod pa doon ay ang pagbenta nila ng mga laruang gawa sa kahoy. Noong araw na iyon ay nalaman ko na lahat. Mula sa totoong pagkamatay ng mga magulang ko, mga gawain ni Lolo sa gabi at ng aswang na noon ay hindi ko pinaniniwalaan. Pero ngayon ay parang nais ko na silang makita ng harapan at parang dumaloy sa katauhan ko ang galit sa mga nilalang na ito. Tapos na kayong mag-usap. Hala sige, lumabas na kayo dito sa kusina. Visit kayo. Parang kayong dalawa lang ang tao dito. Hala, labas na. At nang makapaghanda na ako ng lulutuin sa pananghalian. Biglang wika ni Lola. Ay, akala ko ay umalis ka na. Sige, maglinis ka na dyan. Salamat sa'yo. Pang-aasar naman ni Lolo. Ganon palagi ang ginagawa ni Lolo sa tuwing naiinis si Lola. Ang galing niyang makuha ang pangpakalma sa Lola. Nakakatawa silang tingnan. Kahit matanda na sila, hindi pa rin nawawala ang lambingan nila. Tanghali na noon, kaya tinulungan ko si Lola na maghanda ng mga pagkain namin. Abala din si Lolo sa paggawa ng mga laruang gawa sa kahoy. Maya-maya pa ay tinawag na namin ito. Agad namang tumayo si Lolo sa kanyang kinauupuan at naglakad papunta sa amin. Pansin kong tahimik siya noon, hindi kagaya noong umaga na masigla at nakangiti pa. Pero ng mga sandaling ngayon ay parang kakaiba na. Lolo, bakit parang tahimik kayo? May problema po ba?
pagtataka kong tanong. Wala naman iho. Sige, kumain na tayo. Malungkot niyang sagot. Dahil sa sinabi niya ay kumain na lang kami. Walang nagsasalita sa amin noon. Lumipas pa ang ilang minuto ay natapos na ngang kumain si Lolo. Agad namang pumunta ito sa labas ng bahay kung saan siya gumagawa ng laruan. Tapos na din ang kung kumain noon, pati si Lola. Kaya tinulungan ko si Lola na magligpit ng mga pinagkainan. Sige na apo, ako na ang bahalang maghugas dyan. Magpahinga ka na muna habang nandito ka sa bahay. Wika ni Lola. Wala na nga akong nagawa kundi sundin niyon. Nagtungo na lang ako kung nasaan si Lolo. Nakita ko siyang abala sa pagkukumpuni ng mga kahoy. Nakita ko siyang inuukitan ang isang laruang sasakyan. Napakaganda ng pagkakagawa niya ngayon. Marami na siyang nagawa noon. Iba't ibang klase pero may isang bagay ang nakaagaw sa akin ng pansin. Unang beses ko yun nakitang ginawa niya. Dahil ang nakita ko ngayon ay isang anghel na inukit mula sa kahoy. Napakaganda nito at parang totoo. Lolo, ginawa mo to? Wow, ang ganda! Wika ko sa namamanghang boses. Oo naman iho. Bakit? Hindi ba kapanipaniwala? Pagmamalaki pa ni Lolo. Ang ganda lo. Siguradong mabibili agad ito. Saan ka pa dito? Hindi ko ibebenta yan iho. Dito lang yan sa bahay. Dekorasyon. Pwedeng isabit sa tapat ng pinto at pwede rin sa bintana. Wika pa ni Lolo nang natatawa. Habang nag-uusap kami ng lolo ko, ay tinutulungan ko naman siya sa mga gawain. Naisip ko rin na bakit hindi na lang ngayon ang gawin ko para nasa bahay lang ako habang gumagawa. Pinagmasdan ko ang ginagawa ni Lolo. Pansin ko rin ang maraming piklat niya sa kamay. Sa isip ko, baka dahilan niyon ng kanyang pang-ukit ng kahoy. Iho, pwede mo bang kunin ang punyal na kahoy sa dingding? Biglang wika ni Lolo. Sige po. Maikli kong sagot dito. Agad naman akong tumayo at naglakad papunta sa kinaroroonan ng punyal. Naaabot ko na ito dahil malaki na ako. Hindi kagaya noong bata pa. Nang makapasok ako ng bahay, ay agad ko naman itong nakita. Pumatong ako noon sa upuang gawa sa kahoy at si Lolo pa mismo ang gumawa. Pagkatungtong ko sa upuang iyon, ay nakuha ko kaagad ang punyal. Ito ang unang beses na nahawakan ko iyon. Napakagandang hawakan noon. Kitang-kita rin ang pagiging makinis ng hawakan. Ang buong akala ko noon ay magaan lang iyon. Pero nang mahawakan ko iyon ay nagulat na lang ako dahil ang bigat nito ay parang isang normal na itak. Lolo, ito na po. Kahoy po ba talaga yan? Bakit mabigat? Parang isang bakal? Pagtataka kong wika dito habang iniaabot. Mabigat talaga ito dahil punong-puno ito ng enerhiya at nababalot din ito ng dasal na pamuksa ng mga aswang. At hindi lang iyon, dahil may nakabaon ditong isang mutya. Paglalahad ni Lolo. Ipinakita sa akin ni Lolo kung saan nakalagay ang mutya at nakalagay nga iyon sa dulo ng hawakan. Hindi agad mapapansin iyon dahil maliit lang iyon
at nakabaon sa kahoy. Wala iyong balot na kahit ano. Basta nakalagay lang ngayon doon. Hindi naman iyon malalaglag dahil may pangsara ito. Isang tornilyo na gawa pa rin sa kahoy. Hindi mo talaga mahahalata na may nakatago doon. Sobra talaga akong namangha sa talento ng lolo ko. Gusto kong ipamana sa iyo ang punyal na ito. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. At sana ingatan mo iyan. At wag na wag mong ipagkakatiwala sa iba. Ikaw at ang lola mo lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Kaya wag mong ipagsasabi sa kahit kanino. Mahabang saad ni lolo habang iniaabot sa akin. Pero lolo, kakailanganin niyo pa ito. Kaya ikaw na muna ang mangalaga niyan. Pagtatanggi ko naman dito. Iho, hindi namin alam ng lola mo kung hanggang kailan kami dito sa mundo. Hindi namin masasabi kung hanggang kailan ka namin makakasama. Kaya hanggang naririto pa kami, ay dapat masabi na namin ito sa iyo. At ilang panahon na lang, ay titigil na din ako sa pagtugis ng mga aswang. At kung patuloy pa silang manggagambala, umaasa akong ikaw ang papalit sa akin bilang tagapuksa sa kanila. Muling pagpapaliwanag ni lolo. Pero lolo, anong malay ko sa mga aswang na yan? Isa pa, hindi pa ako nakakaranas ng ganyan. Kaya paano kayo makakasiguro na magagawa ko ang sinasabi niyo? Sagot ko naman dito ng nababahala. Huwag kang mag-alala, iho. Sa tulong ng mutya na nasa loob niyan, magagawa mo ang mga bagay na imposible. Mawawala rin ang takot na bumabalot sa iyong katauhan sa oras na malagay ka sa panganib. Umaasa ako, iho. Pagpapaliwanag pa ni lolo. Dahil sa kanyang mga sinabi ay napilitan na rin akong kunin ang punyal na kahoy. Mahigpit ko itong hinawakan. Hindi namin namamalaya noon na matagal na pala kaming nag-uusap sa labas ng bahay. At sa paglipas pa ng panahon ay naunawaan ko na ang lahat ng mga sinasabi ng aking lolo at lola. Namatay na rin sila sa sobrang katandaan. Si lola ang unang namatay noon. At pagkalipas ng ilang buwan ay sumunod na rin itong si Lolo Polonio. Ngunit bago ito namatay, ay nag-iwan muna ito ng alaala sa akin at sa mga tao sa aming baryo, partikular sa mga nakakakilala sa kanya. Mula kasi noon ay tinuruan ako ni Lolo na makipaglaban sa mga aswang. Kaya kalaunan ay nabunyag din ng mga tao ang ginagawa niya. Lumaki pa ang hinala ng mga tao noon dahil noon pa daw ay nababalitaan na ang mga natatagpuang patay na aswang sa iba't ibang gubat sa lugar. Wala daw nakakaalam noon kung sino ang gumagawa. Pero sa bandang huli ay nalaman ng mga tao dahil sa isang manong ang nakakita kay Lolo. Kitang-kita daw niya kung paano makipagbuno si Lolo sa isang aswang. Mula sa kinatatayuan ng lalaki ay nakita niya ang pagsaksak ni Lolo sa aswang. Tinamaan daw iyon sa leeg at ang nakakamangha pa daw noon ay ang pagkislap ng punyal ni Lolo. At tiniwan ni Lolo ang aswang nang wala ng buhay. Kaya simula noon ay kumalat na ang usap-usapan tungkol sa namayapa akong lolo. At doon ay nabuo ang bansag sa kanya na berador ng mga aswang at ang gamit na punyal na gawa sa puno ng kalamansi.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay magustuhan nyo. Iyon lang. Salamat. Hanggang sa muli. Paalam.